notation. Pag set builder notation, we will make use of x such that x. Okay, bakit may x such that x is a counting number less than 8? Kasi yun yung ating given set. Counting numbers less than 8. So, isusulat lang natin yung is a counting number less than 8. Bakit mo is? Kasi x can be equal to 1, x can be equal to 2, hanggang 7. Kung ano yung nilist dito. Kaya x such that x. Parang nagkaroon lang tayo ng variable. No, we can also use yung abstract way of writing x such that x is an element of a natural number or counting number less than 8. Ito yung isang way ng pagsusulat. Set builder dito. Hindi na tayo magaganito. Baka makurta-utak nyo pag lagi tayo go-convert dito. Okay na sa amin yung parang sentence form lang, pero naka-x such that x. Automatic set builder yon, way of writing. Dun sa kabila. Okay, so these are the two ways of describing or writing a set. Dalawa lang naman yun. And you can convert from roster to set builder to roster. Pwede natin i-convert. Okay? Okay tayo, nakakailan. Okay, next. Kinds of sets. Bago tayo mag-proceed sa operation, yun yung kukwentahin na natin. Solve. There are 10, including the relationship of set. First, universal set. Ang drawing na to before ay Venn diagram, kung tanda nyo ba. No, elementary, high school, gumamit nito. At pag nagsusolve, drawing pa muna. I-shade, para ipakita lang yung complement. Hindi na tayo magaganito, syempre. This is a visual representation of a set para mas madali nyo maintindihan. Kapag sinusulat lang kasi ang tawag dito abstract, nasa utak lang natin. Nag-visualize na natin automatic kung alin yung complement, alin yung union, yan. So dito, pag bata pa kasi tayo, kailangan nakikita natin. So set A, set B. Ganyan, di ba? So ang universal set, as long as nasa loob ng rectangle, automatic, part siya ng universal set. Kung may 7 sa labas, hindi siya kasama. Kaya yun lang ang component ng universal set. The totality of all the given or sets inside. Okay, so that's universal set. Para lang ma-distinguish natin yung universal, lagyan nyo lang ang buntot, yung U. Dito kasi, nasa font style yung nakaganon lang. Kasi may union tayo later on. Okay, another kind ay empty set. From the word empty, ibig sabihin walang laman. Okay, no elements found in the given set. Ang sagot, empty braces. Dalawa yung pwedeng symbol. Empty braces or ito, yung zero na Binoy. Void set, null set, yun din ang tawag sa kanya. So maraming tawag. Pag bumasa kayo sa ibang references, or nagbasa kayo sa iba, sa ginugel nyo yan, makikita nyo rin itong symbol na to. Tsaka yung void set at null set. Okay? Again, no element. Empty set. Number 3. Okay tayo. Bibigyan ko kayo ng open na. Bibigyan ko open lahat. Okay. Bibigyan ko lang kahit binibenta ng slides sa Course Hero. Huwag nyo namang ibenta sa Course Hero yung mga slides. Pag sinerch nyo ngayon online, makikita nyo yan. Ganyan-ganyan, may pangalan ko pa. Binenta na ata ng bata. Number 3, single concept. Single. There is only one element in the given set. Okay, or found. Pag nag-solve kasi tayo, union, intersection, yan. Minsan ang sagot empty, minsan ang sagot singleton. So may encounter natin itong mga kind. So that's singleton set. Isa lang ang laman. Finite or finite set, there are fixed or countable number of elements inside the set. Ibig sabihin may ending, may dulo. Example, set C. Counting numbers from 1 to 50. May end, di ba? Although, sa gitna, mapapansin nyo, may ellipses, 3 dots. Middle values yun. Pwede nyo naman din gamitin nyo kung ayaw isulat lahat ng numbers. Okay, so that's finite or finite set. Paano kung wala, kung nasa dulo, yung tatlong dot? Infinite set. Okay, so that's the fourth one. Ang fifth one natin ay infinite set. Of course, it shows infinity. Like for example, ang sabi lang, the set of counting numbers. Walang sinabing dulo. So, infinite yon. Infinite set. Set of integers. Dalawa yon. Kasi wala namang sinabing from -2 and so
so on. No, wala namang sinabi. So kahit naman magkaroon ng value to, tapos yung ellipsis, infinite pa rin. Kasi yung isang n, it shows infinity. You may also use, halimbawa ito, yung infinity symbol, yan. Para masabing infinite set siya. Okay? Comma, ellipsis, or comma, infinity symbol. Pwede po yan. Next, ito, with relationship of two sets. Joint set. Ibig sabihin, may isang element na common dun sa dalawang set. Example, set F, NICE, set G, BUN. Anong common element? N. So, gine-join sila ng element N. Parehas kasi silang meron. So, at least one common element para masabi natin join. Paano kung wala? Kanina, finite may ending. Paano kung walang ending? Infinite. Pag join, okay, ang tawag ko ay disjoint set. Okay. Ibig sabihin, walang nag-join sa kanila na element. Lalo kung letter yung isa, numbers yung isa. Disjoint na disjoint yun. Okay, isang term lang naman yun sa kind of set. Last meeting, we discussed about equal and equivalent, leading to basic logic. Meron din pong equal set and equivalent set. Pag sinabing equal set, pansinin niyo yung given. Set J and set K. Ano mapapansin ko? Parehas na parehas ng laman. So that's the definition. Same elements. So two sets having the same elements. Kahit pa maging tatlo yan. So equal sets sila. Equivalent sets. Kapag ay parehas ng bilang kung ilan yung elements. Kanina, laman. Yung mismong element. Ngayon, kung ilan sila. Hindi naman parehas yung laman, pero parehas silang tig-apat. Then, they are equivalent. Huwag po natin pagpapalitan. Equal sets are always equivalent. Bakit? Kasi same element, same din ang number. Kung ilan yung element. But equivalent sets are not always equal. Okay, last na, subset. Subset, they are pieces of sets coming from or found that can be found from the given set. Kung ano yung binigay. Example, ayan. Unahin na natin yung N. Merong X and Y element. Ilan yung subsets? 4, di ba? Based sa unang example. X, Y. Take note, an empty set and the set itself. So there are 4 elements found. What if, set O, X, Y, and Z, tatlo na. Ilan kaya? Sige, walaan niyo. Or kung sure kayo sa sagot, sige, bigyan niyo ako ng number. Ilan kaya ang element? Subsets mo? 5, 6, 5, 6, 9, 6. Yun yung mga numbers niyo. I-verify natin. Singleton muna. X, Y, Z. Possible two combination. XY. XY. Bawal na maulit ng YX ha. Unique. Dapat isang beses. XZ. YZ, YZ. XZ. Meron Ay, meron Y. Take note. An empty set and the set itself. X, Y, Z. So there are 8. Last. Bakit yung ngayon wala? Last na for subset. 4. W, X, Y, and Z. Ilan? 10. 10. Ano pa? 12. 15. Parang lang mo. Ilan sa'yo? Ilan sa inyo? 14. 15. 12. 12. 12 daw, 12. Ay, let's start with W, singleton. 11 ako. X, Y. Y. Z. X. Ay, W. X. W, X. Hindi. Ano ba yung 6? W, Y. Y. W. Z. Ano pa? X, XY. YZ. XZ. YZ. Ano pa ang ulit? 11. May naulit. Naulit. Ano pa? W, XY. X1.
W, W, X, Z. Z, ayan. W, X, Z. W, X, Z. X, Z, ano pa? MT. Isa pa. X, Y, Z. Tapos sama na yun. Take note. MT, lagi na kayo may dalawa agad. Pwede nyo naman yung unahin. Tapos isipin nyo na yung mga kasunod. W, X, Y, and Z. So there are 6. Paano ko nalaman na titigil na? At nakuha na natin, na-exhaust na natin lahat ng possible combination. May pattern syempre, o ano pa? Even. Times 2. Times 2 ka. Times 2 times 2. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. Pag ginawa ko ng 5, 16 times 2, 32. Bakit hindi natin yung ilista? Okay? Pag ang tanong lang naman, how many subsets can be formed? Aba, huwag na kayo maglista. Tutuloy kayo, no? Paano kung 10 yung elements ko? Depende sa... Pwede nyo simulan ulit dito. Idea lang na Diba dalawa totoo. yun? Best formula, pinakamadali. Double. Ilan yung elements? I-raise natin sa power of 4. Ito, 2. Ilang elements? 3. Raise to the power of 3, 8. Ito din. 2. Raise to the power of 4, 16. Kung magiging 5 yung elements, 32. I-raise mo dun sa power kung ilan yung elements. Kung ilan yung elements, yung exponent. O, yan. 2 times 2 to. 2 times 2. Kung ilan yung... Ito, 2 times 2 times 2. Kasi ang idea kanina yung nalagawa. Tama pa rin yun, long method lang. Paano kung there are 10 or 15 elements, mag-start ka nito? 4 times 2, 8 times 2. I-raise mo na lang, 2 raised to 15. Kasi 15 yung elements. Huwag nyo nang kakalimutan yung formula. Pag nakalimutan nyo, talagang ililista nyo yung ilan yun. Okay, so that's subset. Last kind tayo. So there are again 10 kinds of set. Hindi po ako after ng definition ha, pag nagpapa-exam ako. Nandun ako sa exam. Baka sa example ay papakita what kind of set. Madali lang kasi pag definition, memorize ko lang Kung yun. ilan yung element. Okay, last, operation on set. Then, okay na ba ito? Erase ko na siya. Then, tsaka tayo mag-exercise. Kung matapos kayo ng aga, Sige. hindi ko na yung apat niya. Tapos, even ano. 10 times 2 raised to the power of ilan ba yun? Ano yung exponent na babalik ka na? Hindi ko lang po natin. Or 2. Tama. Number 1. Ika naman, 1,000 First operation, union. Pag sinabi union, elements found in both of the sets. Another way of explaining that, combination. Denoted by U. So, A, union, B. So, para mag-iba sila ng universal, lagyan na lang ng K. Ito, ganun lang talaga siya. In U. U din siya. Okay, combination ng sets A and B. Ano? A, B, C, D, and E without repetition. Kasi naulit yung C, isang beses nyo lang susulat. Kung paulit-ulit yung numbers or letters, isang beses lang po natin susulat sa combination sa inyo. Okay, number 2. Intersection, denoted by inverted U. B, intersection C. So, ang intersection is the common elements found in the two sets. Para siyang joint, pero at least one common. E. Ito yung hinahanap. Okay. Ano yung common? Tama. Again, union, combination, intersection, common. Bibigyan ko kayo ng mga pattern. Ayun ay kapag nalilito kayo, later kasi ikaw kung malibo yan. Kung operation.
Pag nalilito, balik sa definition. Pag alam yung definition, makasalita niya kahit anong pagkakaroon. Number 3, complement. Complement. So, denoted by apostrophe. Or, sa bagong references, siya ay superscript na C. Complement din yun. Parehas lang sila. Ang gagamitin ko ay yung complement na apostrophe. Or prime. Tawag sa kanya A prime. Yan. Okay, tingin sa universal set. So, elements found in the universal set, except A, kasi A yung hinihingi ng complement. Tingin sa universal set, ika-cancel yung laman ng A, anong natira? E, F, G, H. Then that's the complement. D, E, F, G, N, A, complement. Hindi na natin kailangan drawing. Abstract lang yung solving natin. Okay, last operation. Sige, isa pa. Parang nalilito siya yung mukha niya, nakatanong. Ma'am, paano po Baka nakuha mamaya yung... daw matanong sa'yo, maganon niya. Paano po nakuha yung DEA? Sa A complement. Tingin sa universal set. Ika-cancel niyo to. Kasi A, D, E, F, G. C complement. Ano naman yung C? A, B, C. Ito naman, tatanggalin niyo naman to. A, B, C, D, H. A, B, C, D, H. Sinagdag yung C. Pati E, F. Mali ka. Okay na. Okay tayo sa complement. Pero miss, lagi pong given yung, kunyari yung A, B, C. Oo, lagi. Ito lang yung dalawa o tatlo. Tinatlo ko na kasi baka mamaya example ko dalawa. Pag tatlo yung exercise sa basis, tatlo. Para parehas. Number 5. Difference or minus. Elements found. Babaguhin ko ha. In the first term, but not in the second term. Kasi A minus B yan. True lang yan sa A minus B. Okay, so halimbawa, B minus A. Elements found in the first term, titingin kayo sa una, but not in letter A. Tingin sa B at C. B at A. Ano yung nasa B? DA. Nawala dito. So, C. meron siyang C. Cancel to. Ano natira? D. Parang yun ang then complement. Universal ang natingin. Ito naman sa una. So, bali wala to. Kahit cancel kayo dyan, huwag nyo na ito isusulat. Ito lang. Okay, dapat Letter ano D lang. and Pwede di ko gets Kasi po. inarami. Kasi yun yung nasa unahan. Okay, isa pa. Umuo ka. Kasi inarami. A minus C. A minus Oh, elements found in A kasi AB. AB. A, B, C. Bakit A lang? Wala naman na-cancel ah. Tingin sila. Pag walang na-cancel, kung ano yung laman nito, yun ang C. Well, hindi empty. A, B, C. Guess. Ay, naku, hindi pa rin guess. Isa pa. C minus B. F, G. FG. Sin. Okay, gets na. Bakit? Cancel to. Laman kasi yan. Cancel to. Ano na nila? F, G. Huwag mo ba pag-iiba-iba? Asa silang po titigil? Sa una lang. Okay, F and so. Okay tayo. Isang marais natin. Ulit. Definition. Yun, combination. Kailangan natandaan nyo. Ang intersection, common. Kailangan natandaan sa definition. Shortcut na rin natin. Complement, tingin sa universal set. Pag minus, tingin sa una, sa first term. Kailangan tatandaan nyo. Pag alam nyo yun, kasi susunod, combine mo na siya. Example. Ayoko dito ako paksak. Alam ko na yun. Hindi pwede na component siya ng course pa natin. A, yun yung B intersection C. Paano pag wala namang ibang, ang susundin niyo talaga dito, order of operation, ventas. Parang ganito. No. Kung walang parenthesis, walang exponent, ang parenthesis natin, so lalagyan ko mamaya, ang exponent natin, complement. Okay, kung wala naman tayo nakikang ganun, from left to right. Okay, so yun muna. A, yun B. Ito na, number 1. A, B, C, D, and E. Intersection ng anong laman? E, F, G. Nire-write ko lang yung C. E, F, G. Then, anong intersection? E. Di
di ba? Pag alam nyo yung definition, madali naman. Susunod lang siya. Bakit ano? Nire-write lang ni ma'am yung sentence. Magkaparehas lang bro. Final answer. Kasi baka mali ko. Yun na yung naging step by step kayo. Ano yun? Ano yun? Binabox ko lang. Kasi Yun yung sagot sa A, yun yung. Diba? Yun yun. Dalawa Kasi pa lang yun. A Kasi yun minus yung B hinihingi sa A, complement. yun yung B. Solve first what's inside the parentheses. Ano na tayo? A minus B. A minus B. Ikaw mag-solve. Dali, parang makita mo. A minus B lang. A minus A, walang magkaparehas. A, B, C. And B. A, B, A, B, B, ka rin. A, B, A, B, ka rin. Wala daw magkaparehas. Meron Ay, pa. meron pa pala. A, B, A, A, B. Okay. Tama naman yan sa likod. Sumigaw na sila. Nalilito pa rin siya. A, B. Then complement. Di pa naman tayo tapos. Tingin sa universal, sir. I-cancel yung A, B. Ano na tayo? C, D, A, F, G, H. Tapos magkaparehas C. Wait, ano ang taas? Ay, harap ko, no? Okay, binax ko lang kasi final answer. Baka nalito na siya. Baka muna ka box. Final answer. Pwede rin naman circle. Kung sa Ano naging? Okay, ano pa? Kasi wala. Or wala. Yes, wait lang po. Dalawa pa rin yan. Ito dalawa lang. Mamaya lang. B complement. B complement muna. B complement? CDFD. A, ha? C, D, F, G. A, B, ay, C, D, F. CDFD. DE. Ah, ma'am, bakit po? AB. Bakit B may... complement. B Tingin sa complement. universal AB, set. F, G, H. Ah, sa universal set. Complement, complement. Minus, anong laman ng C, E, F, G, nire-write ko lang din dito. Pag may ganun. Bakit ko nire-write? Para hindi tayo malito. Okay. Pwede namang i-write mo Nalilito dito. ko rin. Pero at one glance, kung alam niyo yung sagot, pwede namang answer na lang. Hindi ko naman record. Ini-step by step natin para hindi lang yan. Ulit, kinuha mo lang yung B complement. Tingin sa universal set, i-cancel yung B. Okay, kasi yung Ba't sagot. hindi ka sa Hindi nga kasali kasi cancel. Yung universal. Cancel yung laman ng B. Hindi kasali. Ah, basta tanggalin ko yung Dito. B. Pag Tingnan natin sa sabi quiz. niya, Huwag yan ito. kasi ang matitira is A, B, F, G. Gets na to, gets na to. Okay na. Minus EFG, laman ng C. Okay? Minus ABH. ABH. H. Okay. A, B, N, H. H. Ang cancel yung common nito. Ano na nila? A, B, H. Huwag nyo na itong titignan pag nagpa-minus kayo. Sa una lang. Nasa una pa din siya. Question. Examples pa. Sige po, mga tatlo pa. Sampo, grabe naman. Hindi ko naman nadadamihan. Ay, wala akong sampo. Isa pa. Hindi ka titigil. Okay. So, bilin sa board, last example natin. Intersection ng B at C. E. Okay, correct. Minus A complement. A complement. D, E, F, G, H. A, B. Then minus D. Wala. Yung walang laman, ma'am. Tama. Nasa ano na eh. Sabi na eh. Ito po ang final answer. Ang tawag dyan, yung walang laman. Practice. Ayun. Possible magkaroon ng sagot. Ano, empty set. Ito nga. Kasi nakancel na to. Nakancel na Walang natira.
Kasi dapat iba lagi dito na pag magmaminus. Ito, may complement. How kasi gawa ng minus? May complement naman. Oo, gawa naman. Pag different, iba lagi sa ano nakatingin. Eh, Brian, ba't Wala mo ka yung natira. D, E, F, G, H? Hindi zero ka. Yung D, Hindi E, F, G, H. A complement. Kasi minus. A complement. D. A. Minus mo yung A sa taas. First time lang. Putitira. First time. Pag complement universal. Kapag complement, doon lang lagi sa pinaka. Yes, oo. Hindi ko ito pupurahin na open board. Open board. Yay! Open board. Wala mo kayo. Okay, tama ba sa kanya? Ito.